Welcome back to my channel. So ayan, nandito na tayo ngayon sa NAIA Terminal 1. Anong bago? Papunta tayo ng Taipei through Eva Air. Kaya nandito tayo sa Terminal 1 kasi nandito yung kanilang terminal assignment sa NAIA. So kinuwento ko on my previous vlog na nagkaroon ng disruption sa aking flight. Kaya na-cancel sa Cathay Pacific. From 8 a.m. naging about 12 or almost 1 p.m. na siya through Eva Air going to Taipei and then connecting to Shanghai because ang end destination ko will be to Shanghai. So na-cancel yung Cathay Pacific going to Hong Kong and then Hong Kong to Shanghai. So ngayon, lumipat tayo. Kinuwento ko paano lumipat from Terminal 3 papuntang Terminal 1. Ngayon, we are reaching Terminal 1. Yan. At around past 8 in the morning na to. Yan. So ito yung entrance for passengers only. Again, this is January 7. No, in the morning na nangyari yung maraming mga cancellation flights ng Cathay Pacific. Pero still, I will share to you ano yung meron ngayon sa Terminal 1. Ayan. So ito yung pagpasok mo, makikita mo marami ng mga passengers, including yung mga airport and airline staff and crew natin. So marami na rin mga naghihintay. Actually, napakadami ng counters dito. Travel tax yung nandyan, travel tax counter. So ayan, makikita nyo, ito yung pinaka-lounge for bag drops and check-in. Ayan, may Christmas tree pa yan kasi nga January 7 pa lang. No? So, nakalagay sa gitna dyan yung Philippine Airlines. So, marami yung mga pwedeng mag-assisto kung if in case na kailangan mo ng trolley, kailangan mo ng other things, ng assistance. No? Marami kang pwedeng mapagtatanungan dito sa Terminal 1. Ayan. So, tignan natin kung ilang kilo ba yung ating bagahe for more than almost 3 weeks natin sa pag-stay sa Shanghai. So, it's 19.9. Meron naman akong luggage allowance na 23. So, that's fine. So, ito, no, approach lang this staff and crew kung kailangan natin ng wheelchair. Yan. So, a lot of passengers are already waiting, queuing for their check-in and bag drops. Ayan, nakalagpas na tayo ngayon sa immigration part and dun sa final screening ng ating luggage and hand carry. Ayan, so nandito na tayo sa may travel free shop. Pagkalabas nyo ng lampas nyo ng immigration hall, ayan, nandito na kayo. Merong antigen self-test dito na provided. Ayan, makikita nyo na yung mga different kiosk ng mga food, beverages, shops, ayan, dito sa area na to. So ngayon, marami namang mga signages dito kung naghahanap na kayo ng kanya-kanyang mga gates, no? Kasi of course, nag-check-in na kayo doon sa una and then passing through the immigration. Actually, sa immigration, yung experience ko this time, because this is more of business travel, wala naman masyadong tinanong kundi yung kailan ka babalik and the company I belong to because that's a business travel, no? And COE, yan, hiningi naman sa akin yung COE. And then yung invitation, that's important. The invitation coming from dun sa office na pupuntahan mo sa, like for me, sa Shanghai. So sa company namin. Ayan. So naging maayos naman. Siguro I think ang matagal doon sa immigration is yung queuing ko for about 40 to 45 minutes. Pero yung sa immigration interview and Q&A, ayan, saglit lang, mga 10 minutes lang. And that includes yung pagkuha ng fingerprints and of course your picture. So ito yung lounge para doon sa aking gate. Ayan, through Eva Air. Ayan, so look at this. Yan yung makikita natin sa labas. Maraming mga nakaabang kapag may mga nakataxi na or may nakaabang na ng mga
aircraft, no? Ayan, refueling, including yung mga pagkuha ng mga luggages. Ayan. So ito yung itsura naman niya after nung immigration part. Malinis naman siya, no? Ayan. Meron ding mga mas maraming mga upuan dito sa pagbaba. Ayan. Sa magkabilang dulo ng wing. Ayan, kaliwat kanan paglabas mo ng immigration and final screening. Ayan. Meron din pababa, may maraming mga sets of upuan naman dyan. May mga water stations and different food kiosks dito, Ayan. So, may mga sockets din available kung naghahanap kayo ng mga charging area. Meron din naman. Ayan. Malinis and marami mga staff dito, you can approach any of the airport staff. So again, ito shinare lang sa akin because meron na palang OFW lounge sa Terminal 1 pa lang na inopen this January. Pero nung January 7, parang hindi ko pa ito nakita. Pero this was just shared to me na meron ng OFW lounge sa departure area ng Terminal 1. Ayan. So, yan, may mga snacks, may coffee, yan, may kitchen, ayun. So, may mga available food doon sa OFW lounge rather. So, hanapin nyo lang din yun. May kita nyo siya. So, dito tayo ngayon again. Nandito tayo ngayon sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1. So, nakarating na tayo sa ating aircraft. So, ito yung itsura niya. Medyo madami, no? Going to Taiwan. So, this is 4, 5, 6, 7, 10. 10 seats in a row. Ayan. Technically, wala naman ako naging issue sa Terminal 1, no? From bag drops, kasi nag-check-in naman na ako. So, from bag drops natin hanggang sa immigration, mahaba lang talagang pila. Kaya talagang please go to the airport ahead of time. Kapag international trips yan, 4 to 5 hours before. Okay? Para hindi kayo nagka-cramp kapag matagal ang naging queuing sa immigration and airline counters. Ayan. Okay, so ito yung itsura natin ng ating seat. So, merong map from Manila, saan tayo papunta. We're going to Taipei. Ayan. So, that's it. Yun yung naging experience ko naman, no? Maganda yung Terminal 1 ngayon, malinis, and there are lots of crew and staff ready to assist you. Ayan. Even the immigration, maayos din naman na naging usapan with them. And just be prepared for the documents, no, na hanapin. Especially kapag OFW tayo, no. Kailangan ready tayo sa mga supporting documents natin. Ayan. So, let's see the airport lounge for the OFW, no. Visit that lounge for your waiting time. No, there are snack and food available for every OFW. So that's it. Please like and subscribe. Thanks. Bye.